na realization ko din na akong yung taong kami na pamilya niya na nag-reject sa kanya. Pero ngayon, na ako din na mismo na gustong sumuporta sa kanya. Kasi ang sarap po ang sarap. Nung nandun siya habang nagsasalita siya sa stage, actually naiyak ako. Kasi may realization din po ako may realization talaga na I'll be honest to you all, na dumating talaga yung time na nireject ko siya. Nangyari po talaga yun. Hindi ako naniniwala sa kanya, na parang hopeless, naging hopeless. So, bali, kaya napaka-emotional ni Coach Mike. Totoo po lahat ng sinabi niya. Ngayon, parang sa akin, habang nagsasalita siya doon, sinabi ko na, nag-i-imagine po ako na parang ang sarap naman kung kaming dalawang mag-asawa ginagawa yung negosyo. Kaya yun po yung goal ko ngayon, na pagtulungan po naming dalawang mag-asawa tong MCOR. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po. Napakasarap mapakinggan yan, ano, yung sinusuportahan ka ng iyong kabiyak. And congratulations po, ma'am. Salamat po. Ayun po, ano rin po ako, excited din po ako kasi ngayon lang po ulit ako pumasok ulit sa negosyo. Nandun po yung open ako sa lahat ng suggestion, sa lahat ng idea. Hihingi din po ako ng tulong sa inyo kahit nandito si Coach Mike sa bahay. Kasi iba po rin po yung nanggagaling sa ibang group din eh. Sa ibang mentors din, ibang coaches. Learnings po 'yan, lahat 'yan o ano ko, tinatanggap ko po. Salamat po. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Tawag pa tayo, coach? Isa pa? Kasi Sige, last nakita ko si one bago mag-pray. Marie. Hi, Si Coach Fel Marie Reo Voca. Hi, sir. So, sir, question po. Ano po Yes. yung take-away ninyo doon sa ating recently concluded kick-off po? Ano? Ano po? Ano po yung take-away ninyo? Ano po yung may recall sa inyo? Ano po yung nagkaroon ng impact sa inyo sa mga narinig nyo doon sa ating mga speakers po during the kick-off? Ano? Yung about doon sa yung sabi ni Coach Coach Lance na nagsasabi tayo na gusto natin yung negosyo pero hindi tayo gumagawa ng actions. Hinihintay pa natin yung iba na yung kung sa may hinihintay natin gumawa muna yung iba bago tayo gumawa ng actions. Dapat tayo na mismo yung mag-initiate na, tayo mismo yung yung gumawa ng move sa sarili natin. Huwag na nating hintayin yung iba dahil mauunahan at mauungusan agad. Mauunahan tayo. Hindi tayo makakasabay kung tayo ay laging yung nihintay natin yung iba para una silang mag-action. Dapat tayo mismo yung gumagawa sa sarili natin, ng sariling action natin. Yun po. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng Thank you po. sumagot. Pero bago po tayo lumalim sa ating pinag-uusapan, tayo po muna ay manalangin. So tayo ay yumuko at ipikit natin ang ating mga mata. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito na puno ng mga pagpapala at probisyon. Maraming salamat po sa pagkakataong kami ay matutong muli at lumago sa pamamagitan ng Zoom training na ito. Be in our midst as we listen to our speaker and open our minds for understanding. Let us all be an empty cup. We also lift to you our speaker for tonight. Give her wisdom and guidance so that her message will be delivered to us with clarity. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Amen po. Please type amen naman po sa comment box. So, actually, dapat yung tanong na yun, ngayon ko palang sasabihin. And since naibigay nyo na, so hindi na natin pagtatagalin. Sabi nga ganon, MCOR is continuously empowering leaders nationwide and across the globe. And with that being said, our speaker for tonight is one of the most empowered leader ng MCOR. Not only that, she is also a consistent top-notch pagdating sa business performance.
hands-on mentor, and napaka-supportive. Marami na siyang natulungan. So without further ado, let us all welcome Boss Empire's Grand Mentor, our fairy mom, Coach Maricar Balmeo. Thank Pakiheartan you. po si Coach. Thank you, Ate Lu. Ang ganda talaga ng boses ni Ate Lu. Pang ano talaga siya, pang speaker, pang host, 'di ba? Nag-agree ba kayo? Yan. Paki-heart react din if you do agree. Nakakainggit. Actually, pinapractice ko yung ganyang voice. Ewan ko ba, pang kanta lang yata ako, Charis. Sige, share screen na ako. Ayan, salamat sa mga nag-share ng kanilang mga insights with regard sa ating recent na kick-off. Yan, kagagaling ko lang ng ano, bakit tayo ka mag-screen share? Hoy, kakagaling ko lang ng Santa Rosa. Abay, Oo nga. wait lang ha. Ayaw niya mag-screen share. Ayun. Loko to ah. Okay. Nagkita kami ng wife ni Coach Mike. Kasi gusto ko lang siya ma-meet. Yan, supposedly dapat kanina kasama rin sila Charm, kaso nandun pa sila sa may balayan. And hindi ako pwede na gabihin kasi nga medyo hindi maganda yung ano yung pakiramdam ng aking husband. Ayan, welcome to Purpose and Process. So, this is a back to basic training na medyo malalim. Bakit malalim? Kasi this will be interactive. Kasi madalas, yan, malalaman niyo kung bakit. Yan, i-move ko na yung aking presentation. Yan, the objectives of this training is, yan, one, to provide clarity of the purpose and operational process of our MCOR business. Para magkaroon ng clarity kung ano ba yung purpose, bakit ka nag-MCOR? And ano ba yung talagang proseso para sa negosyo natin? Kasi iba, di ba, sumali lang, parang barkadahan lang, parang napasubo lang. So dito magkakaroon ng clarity na, uy, napaka-blessed ko pala na nasa MCOR ako. So lahat yan itatakal natin later. And enabling participants to grasp its vision, values, and system to confidently go through the process in building and growing our business. Para yung mga participants, may intindihan talaga nila ano ba yung vision, yung values ng team natin, ng MCOR, and ng system. Para mas confident ka na pagdaanan yung proseso, alam mo kasi merong kahantungan, merong kakahinatnan na maganda. Yan, para, syempre, yung mga challenges na yan yung magiging magsisilbing, yan yung magi-stretch ng iyong skills, ng iyong talent para magkaroon ka ng growth sa business. And sa ating discussion for tonight, magkakaroon tayo ng self-reflection. Syempre, importante na hindi mo lang naiintindihan yung pag-uusapan, kundi maiintindihan mo rin yung sarili mo. Marami ka dapat take away after ng ating presentation for tonight, ng ating training. Ayan, sino na excited na makapag back to basic? Pero this time, this is something different. Yan, type 7, kung excited ka na matuto and mas ma-embrace mo yung MCOR from this moment on. Yan, type 7. Alright? Yan, medyo may sipon ako, no? Actually, nung ano pa lang, nung ating kick-off, hindi ko sinasabi, may sinat na ako noon. Yan, masama na yung pakiramdam ko, masama na yung alam mo na ko. As a leader, kailangan mag-show up ka. Hindi reason, hindi excuse na may sakit ka, na hindi maganda yung situation nyo sa bahay, na hindi maganda yung lahat ng excuses itatapon mo yan. Kung gusto mo magkaroon ng result. Ganun lang yon. Simple as that. Sabi ng iba, parang hirap. Ano yun, paplastikin ko yung sarili ko? Ano yun, parang magiging ano lang ba ako, manhid, ganyan. Napapractice po yan, don't you worry. Kasama po yan sa process. So yan, self-reflection, sabi dito, is the intentional process of examining one's thoughts, actions, and experiences in order to gain insight, improve performance, and foster personal and professional growth. Kailangan daw yung self-reflection para maintindihan mo no, yung mga nangyayari yan for a certain purpose. Para yung mga naisip mo, mga ginawa mo, kailangan mag-ano siya mag-digest siya magproseso siya sa isip mo kung bakit siya nangyari. Kung bakit nangyari yung isang bagay na parang deserve ko ba to? Parang hindi ko to deserve.
So, hindi naman kasi lahat na nangyayari sa atin okay tama? Hindi lahat na nangyayari sa buhay natin maganda. Pero remember this, lahat ng nangyayari sa buhay natin, yan ay resulta ng mga decision natin. Resulta yan ng pag-iisip natin, pinagdesisyon na nating isipin, pinagdesisyon na nating sabihin at saka gawin. So, example, broken family ka. So, broken family din ako. Hiwalay kami na ex ko. And hindi ko pwedeng i-put lahat ng blame dun sa ex ko. Why? Kasi ako yung nag-decide na siya yung magiging partner ko for life. 'Di ba? Kaya dapat pag meron tayong gagawin na isang bagay, pag-isipan natin ng multiple times. Huwag tayong magpadala sa emosyon natin. Okay? Kaya nga minsan madaya talaga yung emosyon eh. Madadaya ka talaga kapag ang lagi mong sinusunod yung emosyon mo. That's why leaders are not emotional. Kapag ka hindi ka na emotional, good news. Pwede ka nang maging leader. But if until today, yung konting mga bagay, nag-overthink ka na, yung konting malilit na bagay, sobra mo nang pinalalaki, yan, ang dami mo pa, marami ka pa kailangan na i-practice para yung emotions, ma-handle mo na. Hindi na siya makaka-affect sa'yo. Okay? Kung ikaw naman ay, ako ulit, para baka sabihin ng iba, sila yung sinasabi ko, nabaon ako sa utang. Again, ang, ang mali doon, ako pa rin. Wala ka dapat sisisihin sa mga nangyayari sa buhay mo kundi ikaw. Tayo pa rin. So, ba't ako nabaon sa utang? Siyempre, ako yung nangutang. Kahit pa merong mga reason kung bakit sila nangutang sa akin, ako pa rin yun. Ako pa rin nagdesisyon. So, pag meron tayong extreme ownership, extreme accountability, ayan, diyan na papasok yung self-reflection. Diyan na papasok yung mga bagay na, ay, nagawa ko to, nagkamali ako, pero this time hindi ko na siya ulitin. When you self-reflect, dapat alam mo na yung mga bagay na once na nagkamali ka, hindi na dapat inuulit. Hindi excuse na, ay ano eh, naawa ako eh. Nagkamali na naman ako eh. 'Di ba? Parang pag nambabae yung asawa mo, nambabae, pinatawad mo, pangalawa, pinatawad mo na naman. Pangatlo, pinatawad mo na naman, edi kayo ng kasalanan yun, sa'yo pa rin. Kasi nagpapatawad ka, hindi ko naman sinabing huwag tayo magpatawad. Pero, magiging cycle kasi yun eh. Kung ano yung nararamdaman nating agony, nararamdaman nating pagdurusa, hirap, tayo pa rin ang may dala niyan. We have control, okay? So self-reflection napaka-importante kasi dapat everyday meron ka natututunan. Nakapagluto ka ng maalat na ulam, mag-self-reflect ka. Bakit umalat yung ulam? 'Di ba? So maiisip mo na kailangan pala tantyahin ko lang. Kailangan pala wag kong damihan yung asin kasi madaling magdagdag kaysa magbawas. Ayan, nagegets po ba yung point ko dito sa self-reflection? Type 1 if you do. Yan, importante po yung self-reflection, yung laging acknowledgement, ano ba yung pagkukulang mo, pagkakamali mo. That is very important and crucial po sa buhay. Kasi kapag ka hindi mo na-acknowledge ano yung mali sa'yo, ano yung kulang sa'yo, mahirap yan. Hindi ka papuntang leadership, papunta ka ng doomsday. Kasi hindi mo nakikita na wala kang remorse. Okay, self-reflection parang ano yun eh, partner ng remorse. Yan, so you can grow, improve, and lead your life with purpose. Yan, walang masama po, walang masama sa magkamali. Okay lang magkamali, pero let us learn from it. Okay? When we learn, we do better. Okay? Now, question, bakit kayo sumali sa MCOR? Yan, pwede nyo bang i-type, why did you join MCOR? Gusto ko lahat kayo sasagot. Ano yung reason, ano yung primary reason why did you join MCOR? Yan, pakitype po. Hindi enough na nakikinig ka lang. Dapat po nagpa-participate tayo kapag ka merong trainings. It's okay kahit anong reason yan, wala pong mali. Sumali ako kasi napilitan ako ate. Sumali ako kasi nahiya ako sa nag-present. Sumali ako kasi pinilit ako. Okay lang yan. I-type ninyo. Sabi ni Jojo, for my dreams. Sabi ni Vicky, maganda ang products at para kumita din. Sabi ni Ate Helen, for my health, for a better future, health-wise, for a better future, health-wise.
Paulit-ulit. Yan, for our health and for extra income. Gusto ko nang makawala sa employment, tumatanda na dapat may negosyo. Mas marami pong matulungan dahil sa products at para kumita din po. Health and wealth. The best para sa kalusugan, sabi ni Mayang. Para sa family ko, sabi ni Susana. Gusto kong kumita, sabi ni Imelda Jose. For my biggest why, sabi ni Rodeline. Sabi ni Ate Lu, nung una para sa products, then kailangan kong magbayad ng utang. Now, habang tinutulungan ang sarili ko, gusto ko ring tumulong sa iba. For extra income po, sabi ni Cecil. Si Almira, for long-term business, for health and wealth, makabayad sa loans. Wow. Si Lorena naman, pwede bang Ate Lu ikaw magbasa ng sumunod? Simula kay Lorena. Tapos kumakain si Ate Lu, no? Sige, ako muna. Pag nag-online na siya, sinubukan ko para matulungan ang kalusugan ko at dagdag income po. I joined MCOR dahil sa health ko and also to help others. For my family, health, and income. I want you to write this down sa mga notebook ninyo ngayon. Gusto kong isulat nyo siya ngayon. Para meron kayong babalikan next year, diba? After 2 years, after 3 years, para meron kayong babalikan for your team. Yan, for my family, health, and income. Okay, sulat nyo sa notebook nyo yan, ha. Kasi dapat meron kayong notebook na para lang talaga sa training. Kasi hindi lahat ng pag-uusapan natin tonight, pwedeng maintindihan ninyo, pero hindi nyo lahat yan maaalala. Hindi nyo lahat yan mamememorize. Para pagdating ng araw, meron na kayong grupo, pwede nyo rin sa kanila tong gawin, pwede nyo rin sa kanilang itanong. Para makapag-for good and makatulong din po sa iba. Yan, para sa health po at lifetime business na maipamana sa anak. My reason is my health and extra income and help others in terms of health, sabi ni Tita Flor de Lisa. Okay, meron pa ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, basahin ko na lang pag may humabol. Yan. Activity yan 1 to 5 minutes to answer. Alright. Yan, yung iba sumali because of monetary, 'di ba? Gusto ng extra income, gusto makapagbayad ng utang, gustong makatulong sa iba, sa monetary, gustong makasupport sa family. Yung iba na inspire. Doon sa nag-present, na-inspire siya. Na, oy, oo nga. Ang ganda ng story niya, ang ganda ng kanyang ng kanyang pinagdaanan ng kanyang trials tapos nalampasan niya, 'di ba? Yung iba na-inspire kasi nakaka-relate. Sabi nga 'di ba, pagka nagpe-present ka sa mga tao ng iyong business, dapat siya storytelling para nagkukwento ka lang, hindi yung nagla-lecture. Kasi the more na nagkukwento ka lang, parang nakikipagchismisan ka lang, mas nakaka-relate sila. Yan, ang iba naman out of desperation kaya sumali. Ako, initially, sumali ako because of the product. Kasi gusto kong gumaling sa sakit ko. Kasi nga, takot akong magkasakit. Takot ako sa doktor. Yun yung totoo. And then, sumunod is out of desperation na. Second na sa akin yun na desperado na ako kasi nga sa dami ng utang ko. Kaya sabi ko, sige, gagawin ko na to. Patay kung patay. Ganun yung mindset ko. Gagawin ko na siya with all my heart, with all my soul. Itotodo ko. Wala akong babalikan Wala akong trabaho, wala akong tinapos, wala akong kahit ano, wala akong mayamang pamilya, wala akong kaibigang mayaman, walang sasalo sa akin. Yung iba naman, sumali for growth. For growth. For example, housewife. Sa bahay, ang routine niya mag-alaga ng pamilya. Sa umaga, magluto ng almusal, maglinis ng bahay, magpakain, maghugas ng plato, 'di ba? Tapos tanghali, ganun ulit, magsasaing na naman, luluto, tapos hugas plato, tapos laba, sampay, pagkasampay, hapon, tupi, walang katapusang labahin, kalalaba mo lang, mamaya meron na naman. So, nasa ng growth doon, being a housewife. Hindi masama maging housewife. Naging housewife ako, dedicated. Hindi nga lang dedicated Kung merong top 1 sa pagiging housewife, sinasabi ko sa inyo, top 1 ako. Grabe po yung pagsiserve ko before. Kasi wala akong ibang ma-offer
but only my service. Yung act of service ko lang, yun lang yung kaya ko ibigay. Hindi ako marunong magluto, inaral ko magluto, ginalingan ko. Hindi ako masipag sa bahay, hindi ako marunong maglaba, nag-aral ako maglaba. Nag-aral ako magplantsa. Everything is spotless. Walang masasabi talaga. 100% naniniwala ako sa sarili ko na walang masasabi kasi halos konting alikabok pupunasan ko. As in, ganun ako kametikuloso pagdating sa bahay kasi yun lang yung kaya kong ibigay. Yun lang yung kaya kong ipantapat para mahalin ako. Pero, I guess my best is wasn't good enough. So, walang growth, di ba? Nandun ka lang sa bahay eh. Although, fulfilling somehow, pero marirealize mo one day na lahat ng effort ko, bakit parang kulang? Bakit parang ang feeling ko, kahit na ginawa ko na itong mga bagay na to, unappreciated. Nasasabihan ka pa minsan ng ikaw, nasa bahay ka lang eh. Kasi hindi ikaw ang gumagawa ng pera, hindi mo alam kung gaano kahirap gumawa ng pera. 'Di ba? Hahanapan ka pa ng pera. Nasaan na yung binigay ko sahod ko? Kabibigay ko na sa'yo ng 1,000 na, 1 week ago. Hindi na kasya yun. 'Di ba? Etong mga bagay na to, eto minsan yung mga main reason bakit tayo sumali sa MCOR Monetary, na-inspire, na-desperate, and gusto natin ng growth. So good news, lahat ito makukuha natin with MCOR. Ayan, heart react naman kayo. Kung natutuwa kayo na ngayon nalaman ninyo na pwede nyo makuha lahat ito with MCOR. Yang pera, yang inspiration, pwede rin kayo maging inspiration sa iba, na yung desperation ninyo pwede ditong mawala, pwede ditong maresolbahan, and of course, yung personal growth, yung business growth, magkakaroon din kayo dito. Diba? Very privileged. Magkano yung naging investment ninyo? 7,000, 20,000, pero grabe yung kapalit. Diba? Perfect. Now, what are your expectations nung sumali kayo sa MCOR? Nung bagong sali ka pa lang, sinabi nung nag-present sa'yo na dito, magbabago yung buhay mo, dito, pwedeng mangyari sa ito. So, what are your expectations? This is our activity number 2. You have 5 minutes to answer. Okay, isulat ninyo muna yung answer ninyo bago ninyo i-type dito sa ating chat box. Kasi I want our training to be interactive kasi gusto ko ilabas ninyo lahat yung emosyon ninyo, yung puso ninyo, yung nasa isip ninyo. Walang maling sagot. Ang expectations ko nga, dapat milyonaryo na ako after 1 year eh. Pwede yun. Diba? Ano ba yung ine-expect ninyo nung sumali kayo? Honesty is the best policy. There's no wrong answer. Sige, una kong tatawagin si Ate Lu. Ay, Ate Lu. Para ikaw muna yung sasagot. Ay po. Nagatay pa lang po ako, coach eh. Pero anyway, sasagutin ko na po. Yung expectation ko nung mag-join ako dito sa M4 kasi nakasali naman na ako before sa dalawang pero nga yun lang, nag-join lang ako, wala lang. Tapos nung napasama na ako dito sa M4, ang ine-expect ko ganun lang kadali, kikita agad ako, basta mag-invite lang. Hindi ko pa naiintindihan kung ano talaga yung networking, kung ano talaga yung negosyo. Basta ang alam ko, nasa isip ko, pag sumali ako dito, magkakapera ako, bayad lahat ng utang ko. Yun. Ngayon, alam ko na, kailangan mag-hustle at magtrabaho ng bonggang-bongga. Yun po kasi ang thinking ko sa sa networking eh. Basta pag sumali ko diyan, katulad nila magiging kasi lahat ba ang nahahype po, eto madali, milyonarya to eh. Ito milyonaryo to, nagkabahay, nagkakotse. So nung pumasok ako sa MCOR, eto nang sagot sa ko yung pala mali yung isip ko, hindi ko alam, hindi ko naiintindihan ano yung pinasok ko. Oh, hindi Basta naman, ang alam ko, hindi naman mali yung nasa isip mo, Ate Lu. po. Hindi naman mali yung nasa isip mo, may kulang lang. Yes po. Yes po. Pero yes po. Ayan. Sabi ko nga, marami akong natutunan. Maraming, okay, ganito pala yun. Okay, eto yun. Marami talaga. Kaya nga sabi ko, hindi dahil matanda ka na or nakagraduate ka na, marami ka nang alam. Actually, araw-araw, marami tayong kailangang matutunan at matututunan.
Yan. Yan, please type your answer. Babasahin ni Ate Lou. Okay po. Sige po, paki-type. Wait lang po. Ayan, sabi ni Manong Jojo. Teka, coach ha. Asa na? Manong Jojo. Sandali lang po, coach. Manong Jojo. Balikan ko. Okay, sabi po ni Manong Jojo, expectation ko po na madali ko po maaabot ang dreams ko kaagad. Sabi naman po. Ha? Sagutin Sige ko po. yan. Ha? Sige Totoo po. yan. Totoo yan. Madali mong maaabot yung pangarap mo. Pero ang tanong lang, ano yung kaya mong gawin para madali mong maabot yung pangarap mo? Yan. Next naman po, sabi po ni Coach Mayang, gusto ko lang gumaling ako at nakita ko pwede pala ako kumita at rami kong nakilala. Yan po kay Coach Mayang po. O yung iba, anong sagot ninyo? Anong expectations ninyo? Ako kasi nung sumali, kung sasagot lang ako Nung sumali kasi ako, first na company ko, wala akong expectations, as in zero. Zero expectations. Kasi wala rin akong ka-idea. Ano ba tong negosyo na to? Kasi nga, ayoko siya. Ayoko siya. Sabi sa inyo, introvert ako eh. Ang pinaproblema ko, sino yung kakausapin ko? Sino yung i-invite ko? Ay, introvert ako. Wala akong kaibigan. May kaibigan ako, may mga tropa ako, pero tropang manginginom. Ayan, may So, sagot Coach, si Coach si Fel. Coach, Fel Marie, ang sabi po, expectation ko ay magkaroon ng legit at matatag na business. Ayan, yung iba. Anong sagot ninyo? Kailangan sumagot po kayo. Ano na lang, last 2 minutes to answer. Ayan, patay po para makamove forward tayo sa ating next slide. Type na guys. Ta-type lang naman. Oo, walang maling sagot. Sagot lang kayo. Oh, 36 tayo. Ilan pa lang yung nagta-type. Please guys, participate po tayo. Sabi nga ni Ate Lou kapag ka daw meron sa kanyang na-assign na task, ginagawa niya talaga, kinakarir niya. So, dapat pati sa training, pati sa pagsagot, kinakarir nyo din. Kasi isa yan sa exercise. So, isa yan sa mga training as a leader. Kung gusto mong maging leader, dapat nagpa-participate ka. Okay, so eto coach, meron po si Ferry Cecil, sabi pong ganon. Ako coach, wala din po ako expectations nung first ko sumali. Kasi wala akong alam sa networking at di ako pabor sa networking that time. More on online selling po ako. Then si Miss Lisbeth, to be honest, I just want to become young and beautiful. Wow. Oh, don't be shy, sabi ni Sino pa Manong naman sino pa naman ang ayaw na bumata ka tsaka gumanda, di ba? naman. And Imelda. Gusto ko pong asa na siya, nawala bigla. Gusto ko po matuto magnegosyo. Ang bilis. Ang dami na sumasagot. Oo na. Ayan kasi. So kay Mama Marifel, sales ng madami, wala pa sa isip yung networking, but as time goes by, naintindihan ko na ang importance. Si Mami, Mudra, meron pa si Mudra Raquetera, sabi niya, expectation ko, kikita kahit nasa bahay lang through posting at do attend po lagi sa training po. Si Miss Jen, merong chat, yan pakibasa. kung expectations ko sa MCOR noong sumali ako, as in wala po kasi sabi ng mga business partners ko, tutulungan nila ako. Basta pumayag lang ako na maging center. Pero hindi ganon ang nangyari. Buti na lang may MCORians na mababait at tinulungan ako na matutunan ng negosyo dito sa MCOR. Thanks Coach Mai and team Paris, Team Paris. of course. And next, si Susana. Okay.
Kaya ako sumali dahil gusto ko ang product, dahil nakakatulong ito sa health ko, and at the same time, pwede rin akong kumita. Si Coach Risa, expectation ko dati, yayaman ako at mababayaran ng mga utang ko. And si Ma'am Mitch, ito nga yung makakatanggap ng rejection, pero ito ang maglalabas ng potential ko. Dito, sigurado ang kikitain mo na malakihan. Marie. Additional po, Felmary, say ato po? Sales ng madami, wala pa sa isip yung networking, but as time goes by, naiintindihan ko na ang importance. Additional po, forever young. Si Ma'am Flor de Lisa, to one of successful business woman in terms of good health and have financial freedom. Si Ma'am Rodeline po ba ito? Expectations ko po sa MCOR is a big opportunity na pwede pala akong kumita ng malaki at mabayaran ng mga utang. Pero kailangan mo na maging consistent sa mga ginagawa. Tama. Kailangan maging consistent. Si Rodeline pala is kagawad siya sa Leyte. Under Coach Edgar. Okay. Hi, ma'am. Okay, meron pa, sumagot pa yung upline mo. Okay, si Offline Helen. Ang expectations ko ay para gumaling ako sa karamdaman ko dati. Pero nakita ko na pwede din pala ang pagkakitaan ito kahit di ko alam dati kung paano gagawin ang business ko. Kasi nga, ayaw ko yung invite dati kasi mahiyain ako. Parang hindi naman. Tapos si Ma'am, Almira. Looking forward ako noon sa MCOR is the best way to help me and my family to succeed. Financial and time freedom, healthy na, happy pa. Ayun. Thank you so much sa mga pagsagot. Ayan, kung meron pang hahabol, babasahin pa rin natin yan. Okay, next slide. Ayan, sabi nga, bago ka kasi yung expectations mo, di ba yan? Yung reason mo, sinabi mo na rin kanina. Pero alam nyo ba, para yung mga expectations mo at saka yung iyong reason bakit ka sumali sa MCOR para maging mas matibay, kailangan meron kang deepest why. Ngayon, activity. Answer for 5 minutes kung ano yung deepest why mo. Bakit mo talaga siya ginagawa o bakit mo siya kailangan gawin. Yan, pwedeng pwedeng one word, pwedeng one sentence. Ayan, bahala kayo. Yan, na kayo. Sulat nyo na and then maya babasahin ni Sis Lou. Yan, sabi ni Ate Helen, no, wag kang maingay, Ate Lou. Yan, sulat nyo na yung deepest why ninyo, ha. Pwede nyo nang i-chat. Sabi ni Gladys, expectation ko dito ako babawi, pero kailangan talagang galingan at sipagan lalo para makuha ang ine-expect. Tama. Sumali ako dito dahil alam ko ito ay magandang negosyo. Kung ito ay maging consistent ka na gagawin mo ang MCOR. Correct. Ayan. Ang deepest why ni Helen is para sa family. Si Janet, expectations ko po sa MCOR talaga legit yung mga products at kakita ka kasi madami ang tutulong at susupport. Ayan, sino pa yung mga may deepest why dito? Pwede ko bang tawagin si Sis Jen? Ang ating import. Yan, Sis Jen, ano ba ang iyong deepest why? Okay lang ba mag-share ka lang kahit 1 minute? Hi, Sis Jen. Jennifer Dison. Ayan. Pwede kang mag-unmute and then share mo kung ano yung deepest why mo for 1 minute. Ayan. Pakitype na rin yung mga deepest why ninyo, guys. Ayaw ma-unmute. Wait. Jen Dison. Okay. Yan. Hi, sis. Amazing life. Amazing life po. Amazing life coach. Amazing life sa lahat. Siya pa to, ang ganda ng boses. Ayan. So, ano ba yung deepest why ko? Well, yung deepest why ko naman, even, naano ko na lang yun eventually kasi nga, sumali ko dito para maging okay yung health ko eh. But then, nagkaroon ng purpose eh. Nagkaroon ng mission. So, yun yung deepest why ko. Yun yung continue na makapag-share sa iba at makapagpabago ng buhay ng iba. Hindi lang yung buhay ko. Sorry I love you, Jen.
I love you all. Um, Kasi hindi naman lingid sa inyo yung story ng buhay ko, di po ba? Especially to you, coach. So, gusto ko na matulungan yung iba na mabago yung buhay nila na ma-reach na nila yung pagbabago na yun sa buhay nila, yun yung alagaan nila, ikip nila. Kasi mahirap from top magpunta ka sa bottom, napakahirap po. Mas okay pa yung nasa bottom ka tapos unti-unti tumaangat ka eh. Kasi nandun yung yung growth, yung learning, di ba? Kasi yung nasa taas ka tapos bigla bababa ka. No? So, sobrang struggle po talaga yung para sa akin. But through MCOR, eventually, unti-unti nalagpasan yon. So, for me, yun yung gusto ko na ma-share sa iba. Na hindi lang sa sarili ko, hindi lang sa family ko, kundi yung iba na may pag-asa, 'di ba? So wag tayo magstay doon sa kung nasa ilalim tayo, wag tayo magstay doon. So yun yung para sa akin yung deepest why ko na makatulong sa iba na maiangat din yung buhay nila. Na hindi porke nasa baba ka hanggang doon ka na lang. No, walang permanente dito maliban sa pagbabago. And ang pagbabago na yun is yung maging maganda yung buhay ng bawat isa. With the health and also sa financial. Yun lang po. Thank you. Thank you, Sis Jen. Ganda na sinabi ni Sis Jen. Sabi niya, nakita niya yung purpose niya, yung mission niya. Yun yung mismong deepest why. Pag nalaman mo na-realize mo na-analyze mo na kung ano yung purpose mo or mission mo dito sa mundo. Kasi ang MCOR kasi, kakaibat natin yan, kasama natin yan sa mission natin. So, basahin natin yung ibang mga mission nila. Yan, Ate Lou, pwedeng pakibasa yung kanilang mga deepest why. Yan, pa-type yung mga deepest why nyo, guys, para maintindihan namin kayo. Mula kay Imelda Josh. Nandiyan ka pa ba, Ate Lou? Pinaiyak na naman natin si Sis Jen. Andito pa po, Coach. Wait lang. Sige. Okay. Kasi po cellphone yung gamit ko po. Ayaw ma-unmute. Kanino po ako, Coach? Si Imelda Jose. Sige po, eto po. Kailangan lang po, yun ba, Coach? Tama Oo. ba? Kailangan lang po sipag at maganda ang 24 Alkaline C. Yan po ang vitamin ng aking pamilya. And from Ups Vicky, para sa magandang buhay, para sa family, para magkaroon ng passive income at masarap makatulong sa maraming tao. And kay Sir Felmarie, magkaroon ng panghabang buhay na negosyo at magkaroon ng matatag na pundasyon ng kalusugan. From Coach Jojo, para makatulong sa mga leader at maabot ang mga pangarap. Wala na. Kung maging millionaires. Yun, pangarap ko maging millionaires. And from Coach Mayang, makatulong ako ngayon sa kapwa ko. May problems, high blood sugar, at nakita ko, kikita at makakabayad sa utang. Alam kong kikita pa akong malaking halaga, basta tuloy-tuloy lang. Yes. And kay Flor de Lisa, for good health and success in life and to help others in terms of good health. How about the others? Ano yung mga deepest why ninyo? Walang corny. Pwede nyo i-type yung deepest why ninyo. Gusto ko makabayad ng utang. Gusto ko naman na ma-acknowledge naman ako. Parang maramdaman kong buhay ako. Para naman makita ako, maging visible ako sa ibang tao na, uy, si ano, ang galing. Diba? Gusto mo ma-recognize ka din. Ayan, yung iba, wala ba kayong deepest why? Ako, Coach, share ko lang po. Sige. Hindi ko lang alam kung deep talaga yung why ko, kung deepest talaga. Kasi nung nandito na, habang ginagawa ko na siya, gusto kong patunayan sa sarili kasi for the longest time, housewife ako. Hindi ako nagkaroon ng career kasi nakafocus ako sa mga anak, pagpapalaki ng mga anak, sa pamilya. So, ganun lang yung routine ko for 38 years. So, magkakatrabaho man ako, sandali, titigil din ako kasi kailangan kong balikan yung mga bata. So, ngayon, sa edad ko na ito, parang sabi ko, meron pa akong kayang gawin eh. Parang gusto kong patunayan sa sarili ko at sa iba na hindi lang ako ordinaryong nanay, hindi lang ako para keep ng pamilya, magpatakbo ng isang pamilya. Meron pa akong pwedeng gawin sa labas. At sa course nga ng ginagawa ko na tong MCOR, nakita ko na MCOR is too good para i-keep ko lang sa sarili ko. So I need to share
especially yung products, kung gaano siya kaganda na nakakatulong sa health natin. And habang tinutulungan mo yung kalusugan mo, maaari mo rin tulungan yung finances mo, yung kabuhayan mo. Yun po. Oo, na-share mo sa akin yan sa kotse. That's po, Coach. May sagot si Sir Felmary ulit. So additional na rin po ang makatulong sa iba, lalo na sa mga nawawalan ng pag-asa. Exactly. And si Ma'am Gladys po, para marami po tayong matulungan in terms of health at ma-share yung magandang opportunity sa iba at magkaroon ng passive income pagdating ng araw para sa pamilya. And kay MC Risa, my deepest why, maraming maging milyonaryo sa team ko. That's the goal lagi. Na maraming yumaman under natin, na maraming mga makaahon sa utang under natin. Kahit nga hindi under natin eh. Kahit cross-line, di ba? Pag makita mo yung isang tao na successful, kasabay mo, sinusuportahan mo siya, parang ikaw na din yun eh. 'Di ba? Iba yung sense of fulfillment kapag meron kang nakikitang mga tao na umaangat, nakasabay mo. Na nakita mo kasi talaga nagsisikap, ang sisipag, 'di ba? Ibang level 'yon. O wala na bang hahabol? Now, sabi nyo nga, 'di ba? Yung deepest why ninyo, doon nyo nakita yung purpose ninyo tsaka mission ninyo sa buhay. So ngayon, alam nyo na kung ano yung purpose, ano yung totoong purpose, kung bakit kayo nag-MCOR, kung bakit kayo nagsusumikap, kung bakit kayo gumigising ng maaga, kung bakit kayo halos hindi makatulog, kakaisip sino ba yung ipaprospect ko, paano ko ba i-close tong deal na to. Now you know. Yan. Ganyan ba kalalim yung inyong mga deepest why na halos hindi ka patulugin? Na yung pangarap mo sa sobrang laki, sa sobrang taas, kinakabahan ka na. Ano yun? Good sign. It's a good sign. Kapag gano'n na yung nararamdaman mo. Yan. Sabi is the reason you wake up and choose to build. Especially on hard days. Hindi laging easy, hindi laging masaya, hindi laging madali. Mas marami po ang hirap. Yun po yung fact. Okay? Again, not to discourage you, pero in reality, mas marami po ang hirap na pagdadaanan bago po nyo makuha yung success. Pero one thing lang po na sasabihin ko rin again, yung mga hirap na yan, kaya nasa MCOR ka or wala, dadaanan nyo pa rin po yan. Tama o tama? Tama. Kahit wala ka sa MCOR, dadaanan mo pa rin yung hirap. And what's good, kung nasa MCOR ka, you have a community, you have a family. Di ba? You have us to support you to na paniwalaan yung pangarap mo kasi alam namin na talagang mangyayari siya. Nandito kami para i-cheer ka, nandito kami para i-remind ka lagi na, hey, hindi laging hard days. Yung hard days, dadaanan lang yan, then soon, makakamtan mo yung mga pangarap mo. O may mga sinasagot pa sila. Sabi ni Rodeline, my deepest why ko po sa ngayon, mabayaran ko lahat ng utang ko at ma-prove ko sa sarili ko na if they can do, why can't I? Tama naman. Pare-parehas lang naman po tayo na na may dalawang kamay, dalawang paa, may utak, 'di ba? Kung nangangarap ka, kung na-visualize mo yung pangarap mo, ibig sabihin kaya mo siyang abutin. Kung nahihirapan ka ngayon, ibig sabihin magkakaroon ka ng glory someday. Gusto kong mapatunayan na kumita dito sa MCOR, sabi ni Romeo. Yan, sabi ni Manong Jojo, tama. Tama daw, sabi ni Jen. Sabi ni Falmarie, hard work. Sabi ni Imelda, tama po. Yan, sabi ni Jen, kaya kahit wala na sila, tuloy lang, laban lang. Ako po, iisa pa, hehejo. Kasi, hindi naman reason minsan na na isa lang yung paa mo, isa lang yung mata mo. Pero pag yung utak mo buo pa, okay na okay yan. Hanggat, meron ngang mga naging milyonaryo sa dating previous company namin, ngungo. Meron pa nga pipe. 'Di ba? Can you imagine? Pipe, ngungo, naging milyonaryo. Hello mo, nung community, 'di ba? Matatawa ka eh. Pero ang grupo niya, alam niyo po ba kung ano? Ngungo din. Puro sila ngungo. Pero may pangarap sila. Sabi nga, hanapin mo yung mga tao na kagaya mo na gusto rin na umangat sa buhay. Magbago yung buhay. Yan, dapat merong determinasyon, sabi ni Norse. Yan, face your fear, live your dreams. Tama. Ayan, pakibasa nga.
Ate Lu? Purpose. Our purpose in MCOR is not only to build income, but to build lives, restoring health, creating opportunities, and raising leaders who will impact families and communities. Oh, paki-explain in Tagalog. Okay po. So, ang purpose, ang layunin ng MCOR, hindi lang para kumita tayo ng malaki, hindi lang para ma-improve ang ating mga buhay or i-restore ang ating mga kalusugan, kundi magkaroon din ng mga oportunidad at makapag-create tayo ng mga leaders na magkakaroon ng ano ba yung impact sa Tagalog, sa ating mga pamilya at sa komunidad. Magkaroon ng Ano ba yung impact. impact nga sa Tagalog, no? Parang magkakaroon siya ng epekto. Tumatak or Attack. Basta yun. Baka maubo ko sa ano ko yun, no? Sa sipon ko eh. Bisa Now, hindi pera-pera lang. So may yan. mas malalim na O, kasi dahilan. pag ang dahilan mo lang is pera-pera lang, ang babaw. Sobrang babaw. Pag hindi mo pa nararamdaman na meron kang purpose, ba't ka nasa mundo, na meron kang mission, ba't ka nasa MCOR, mababaw pa po yung deepest why ninyo. Kailangan laliman nyo. Na dahil sa sobrang lalim, mahirap bunutin. 'Di ba? Pag kasi ang babaw lang ng dahilan mo, konting lang yan, konting ulan, tutumba na. Wala nang motivation. Pero pag ang iyong deepest why is para sa ibang tao, para sa pamilya mo, kahit nahihirapan ka, kahit nagugutom ka, kahit pinagtatawanan ka ng ibang tao, kahit minsan naiiyak ka na walang pumapansin sa iyo, pero dahil meron kang tinitignan na mga tao na kailangan mong tulungan, itutuloy mo. Kasi yung mission mo hindi na para sa iyo eh, para sa ibang tao na. Yan. Exactly. Okay, now, meron na tayong deepest why, alam mo na yung mission mo, alam mo na kung bakit mo kailangan gawin si MCOR, bakit kailangan magpatuloy. Ngayon, tayo yung magpaplano na. Okay? Kasi pag hindi mo alam kung ano yung reason bakit mo siya kailangan gawin, bakit gagawin mo pa? Kailangan alam na alam yung reason bakit mo siya kailangan gawin. Then, dahil meron ka ng reason, meron ka ng objective, it's time for planning. Excuse me. So, andito na tayo sa process. Yan, kaya nga ang isang why ko, mga anak ko. So, sa process natin, dito tayo mag-i-strategize. Yan, paki-type po, strategize. Ang proseso kasi, hindi lang basta yung kumikilos ka lang, hindi lang yung basta sumusunod ka lang sa proseso, pero mag-i-strategize ka. Kasi hindi lahat ng mga strategy aangkop sa mga plano mo, aangkop sa gusto mo. So, lahat ng meron ka lagi diyang plan A, plan B, plan C, plan D. Kasi hindi lahat, hindi ang business natin, ang strategy natin hindi siya one size fits all. Iba-iba. So bago tayo mag-strategize, ang tanong muna, magkano yung gusto mong maging income with MCOR? Let us set a goal muna. Goal setting tayo. Anong date ba ngayon? January, February, January. March, April. Hanggang April, magkano yung gusto mong maging income? O, pag-isipan ninyo gusto ko isulat ninyo. Hanggang April, magkano yung gusto mo maging income? Yung sasapat para makapagbayad ng ilang utang mo, makasurvive yung mga anak mo, yung pamilya mo, 'di ba? Yung mga gusto mo makapag-travel sa Vietnam, pwedeng yun, i-goal set mo siya. How much? Magkano yung kailangan mo hanggang April? So, January ngayon, February, March, April, you have 3 months. Magkano yung gusto mong i-target na iyong income? So, to be able na malaman mo yung target mo, huwag niyong kakalimutan yung SMART. Ano yung SMART? Oo, hindi tayo hindi ilusyon. Bawal ang ilusyon, bawal ang halusinasyon. Ang SMART, dapat, ano nga yung SMART? Specific, measurable, Attainable, realistic, time time bound. bound. Kasi susukatin yan yung goal ninyo. Pwede mo kasi sabihin, gusto ko 1 billion. O, paano mo kikitain yung 1 billion in 3 months? Hello? Hindi po tayo mananaginip. Pag nag-goal ka, ibig sabihin ng ginol, kukunin mo siya no matter what. Tatrabahuhin mo siya.
So, ano yung kaya mong trabahuhin within that period of 3 months? Yan, pakitype. Gusto nyo baguhin yung sagot nyo, baguhin nyo na. Hindi ko pa tinitignan. Yan, isulat nyo rin sa inyong mga notebook. Oh, ulit. Ulitin natin ha. Ayan, magta-type tayo ng, teka lang, wait lang, huwag mo na kayo sumagot. XXXXX. Okay, pakitype. Magkano ang gusto mong maging income until April? 3 months. Period. Yan, pakitype kung magkano inyo gusto maging income. After niyang XXX. Yan, kindly type. Si Marifel, 400. Elizabeth, 300. Felmarie, 3 months yun ha. Oh, halimbawa, 400 divided by ano mo? Example. Open calculator. Kunyari, 400,000. Divided by 3 months is 90 days. Ibig sabihin, kailangan kumita ka ng 4,444 per day. So, dapat realistic. Pag sinabing, ulitin ko pag sinabing realistic, gagawin mo kahit anong mangyari. Yung itatype nyo ngayon dyan, declaration niya ng tatrabahuhin ninyo. Hindi lang dahil gusto nyo lang itype. Naiintindihan nyo ba ako? Yes po. Kung sinabing mangarap kayo ng mataas or mababa. Pero ang gusto ko, i-type nyo dyan yung i-declare ninyo na tatrabahuhin ninyo. Okay, basahin mo Ate Lu. Yung kanilang mga sagot. Okay po. Si Coach Sunshine, 300. Teka po. Babalik lang po ako. Okay. Ang dami na pala. Pwedeng So, baguhin. si Man... Ulitin natin. Teka lang, mag-XX ulit ako para baguhin nila. okay po. I-reset natin ha. Sana naunawaan nyo, comprehend as a leader. Yan, after XXX. Ay, ano ba yan? Di ko na-mute. After XXX, pwede mo nang basahin. Okay po. Type na uli. Type na po kayo uli. After nung X ni Coach Mai. Kasi, ipa-follow up ko kayo dyan sa mga tinype ninyo. Tatanungin ko anong ginawa mo at ano mo ginawa. Ano yung ginawa mong plano? Paano mo siya ginagawa araw-araw? Tatanungin kita. Kasi kailangan meron kayong accountability partner. Pag wala kang accountability partner, wala nagpa-follow up sa'yo, wala nagtatanong, syempre kahit gawin mo o hindi, okay lang. Pero pag meron sa'yong nagpo-push, meron sa'yong nagtatanong, nagpa-follow up, mapipilitan kang kumilos. Tama o tama? Tama. Tanungin ako ni Coach Maggie, anong ginawa ko? Kailangan bukas lumabas ako. Mapapressure ka. Pressure, kaibigan natin yan. Okay, Ito pwede po. nang basahin. Okay po. Mine po is 150K. Kay Ma'am Sunshine po is 100K. Kay Coach Jojo, 100K. Kay... Sino to? Michi, Kay Ma'am Michi is 300K. Kay Ma'am Janet is 100K. Ma'am Gladys, 150. Si Ma'am Elizabeth is 150. Si Ma'am Marifel is 150. Si Coach Jen, 100K. Si Coach Vicky, 360K. MC Risa, 300K. Si Coach Glenda, 300K. Si Sir Romeo is 150K. okay. Salamat sa mga pagsagot. Sulat nyo sa notebook nyo yan, ha? Yes Kasi po. pagsusulat ninyo sa notebook ninyo ngayon, during training, it's already a declaration na I'm a leader. I'm a good follower. And I have to stand with my, kung ano yung mga sinulat ko rito, kailangan panindigan ko. And kay Mudra po, 100K. Kay Coach Mayan, 150K. All right. Now, it's time to strategize. Para makuha nyo yung mga goal ninyo, importante mag-strategize. Pero before that, we have to study math. Diba?
Kasi mga figures siya, no? Six figures siya mga nilalagay ninyo. We have to study math. So, paano mo siya ma-reach yung mga goal ninyo? Dapat alam ninyo magkano yung kita sa retail, magkano yung kita sa mini, magkano yung kita sa hyperimmune. So, example, sa 100K, labas your calculator ha. Sa 100K, um, gaano kalaki sa 100K ang gusto mong income is galing sa retail? Kunyari, gusto mo 30,000 galing sa retail. Ilang alkaline C, o alkaline C na lang muna, example, ang kailangan mong ibenta para kumita ka ng 30K. Ilang boxes ng alkaline C? Yan, pakitype. Ito para sa 100K Ilang boxes ng alkaline C ang kailangan mong ibenta para kumita ka ng 30K? 100 lang ba? Hindi. I think it's 1,000. Hmm? O, ano nyo, 30K divided by 100. Sorry, 30K divided by 300 pala, sorry. 100 lang ba? Ayan, nakakabobo talaga tong math. Teka lang. 30,000 divided by 100. Sorry, divided by 300 pala. Tama nga, no? 30K divided by 300 is 100 boxes. Tama. Tama kayo, mali ako. So, yan. Dapat ngayon pa lang, kung 100K yung iyong goal, isusulat mo dyan, kailangan kong magbenta ng 100 boxes within 90 days. Hindi lang 90 days, 100 days nga kasi anong date pa lang ngayon, di ba? Kalagitnaan pa lang. So, dapat everyday makakabenta ka ng isang box ng alkaline C. Kung makakabenta ka ng 2 boxes, much better. Bakit? After 100 days, magkano yun? 60,000. Tama o tama? Kailangan isulat niyo po yan, ha? Magkano dyan sa amount na dineclare mo na gusto mong maging income, yung iyong magiging income na galing sa retail. Yan, pakisulat sa iyong notebook para alam mo kung ano yung iyong i-hit na target. Okay, nakasulat na? Yes po. So, 70K na lang yung natira kung 100K Sa 70K, sabihin natin na 20K naman galing sa mini. 'Di ba? Magkano yung pairing sa mini? 1,000. So, ilang mini yung kailangan mong mabenta? Kung may papares ilang mini? 20. O, pakisulat. Para sa mga 100K, 20 mini kailangan mong mabenta. Nasulat na ba? Sa 50,000 naman na natira, kasi meron na tayong 30 plus 20K. Sa 50K, ilang hyperimmune ang kailangan mong mabenta para makuha mo yung 50K? 50,000 divided by 25. 20 din ba? 20. Di ba yung 100 boxes ng alkaline C, itatapat nyo doon 1 box per day. Sa 20 mini, i-divide nyo siya, ilang weeks ba yung yung 3 months. You have, ilang weeks nga yung 3 months? 4, 8, 12 weeks. 12 po. Dapat ang goal mo, within that period of 12 weeks, every week dapat meron kang isang mini. Makapagpapain ka ng isang mini and also isang hyper. Yan na yung pinaka minimum. Kumbaga, pinaka mababa mo dapat na tina-target. Isang hyper, isang mini, every week. Isang box ng alkaline C. And makakakuha ka ng 100K within 3 months. Kasi pag tinignan mo yung figure na malaki ka agad, malulula ka, mahirap. Pero pag siya, inano mo siya, binreakdown mo, lumiliit, dumadali. Tama o tama? So, sa mga nagsulat ng 100K ilang box ng alkaline yung kailangan mo ibenta sa isang araw? Isa. Isa.
Ilang hyper mini at ilang hyper immune ang kailangan mo ibenta sa isang linggo? Tig-isa din. Tag-isa. Klaro? Yes. Kung ang ginol mo is 300, doble. Times 2. Times 2. Pero ito yung good news. Yan. Pakitype good news. Yan. Pakitype good news kung gusto niyo good news. Kasi pag nagawa nyo yan, hindi 100K ang magiging income ninyo. Oo, yan yung bare minimum ba tawag dyan? Yes po. Pinaka-minimum. Kapag nagawa mo yan, yung minimum na yan, hindi 100K ang makukuha mo. Maniwala ka sa akin. Hindi 100K. Bakit? Yung mapapasali mo ng week 1, ng week 2, ganun din ang gagawin mo sa kanila. Goal set mo rin sila. Pwedeng gusto rin nilang kumita ng 100K. Kapag kumita, si left and right mo ng tig 100K after 3 months, that's another 100K for you. Nagigets? Nagigets nyo ba? Yes po. Di ba every week meron kang dalawa baling sasali sa'yo every week. The following week, another 2. So, magiging 8 sila. Kung yung 8 na yan, 4 sa left, 4 sa right mo, ang ginol nila, pare-parehas is 100K. Ginol set mo sila. Pinagawa mo. Kumita sila ng tigwa 100. 400,000 sa left mo. 400,000 sa right mo kumita. Tinulungan mo, inassist mo, ginaid mo, dinaan mo sa tamang proseso, sa tamang sistema, meron kang 400,000 pesos income within 3 months. Hello? Maganda o maganda? Maganda po. Bakit siya hindi nangyayari? Kasi nag-i-skip kayo ng process. Kasi nagmamadali ka para sa sarili mo. Nalilimutan mo na yung mga kasama mo, dapat sinasama mo sila paakyat. Sinasama mo sila, pinapadaan mo rin sila dapat sa proseso. Ito yung proseso. Alamin mo yung deepest why nila, bakit ka sumali, mag-goal setting tayo, magkano yung gusto mong kitain. Ito yun. Hindi lang 100K yung kikitain ninyo. Kung ginol mo 300K, hindi lang 300K ang kikitain mo. Yun yung good news. But you have to be consistent. Bakit type consistent? Saan kayo pupunta? But you have to go through the process. Who's excited here? Ayan. Mag-unmute ka kung excited ka. Mag-unmute ka kung excited ka. Pakisabi, pakisigaw, excited. Excited! Si Ate Lu lang ba? O baka hindi sila makapag-mute? Si Coach Excited Jen. po! Ayaw daw. Sorry. Hindi pala sila maka-unmute. Dapat tayo sa gitna. Excited! 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 Excited. Excited! Excited! Lang yan. Excited! Super! Excited! 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 Excited. Yan. Excited. Okay, mamute ko na kayong lahat. Bye! Tama na. Okay. Kami mag-ano.
pinagsama-sama nila ang mga kapitbahay kababata sa chest. Now, let's go through the process. Ano ba yung process? Ito, alam nyo na to eh. Kailangan ko lang kayong i-review. Ito yung 5 fingers of MLM. First finger is prospecting, inviting, hindi ko mabasa. Yan, presenting, closing, and follow-up. Ayan, dito makapag-open mic nasa biyahe si Sunshine. So, ito yung proseso. Nagplano na tayo, inalam natin ano ba yung dahilan, pinalalim natin yung dahilan, then nagplano tayo, then nag-compute tayo. Siyempre, kailangan may computation, di ba? Kasi lahat ng negosyo dapat meron talagang computation. Alam mo kung magkano yung dapat kita mo sa isang araw para sabihin na hindi ka lugi. Now, pag-usapan natin ng prospecting. Yan, prospect list, everybody is a prospect. Huwag tayong mamili. Lahat po prospect yan. Maglista ka ng 100 prospects tonight. Bago ka matulog, maglista ka. Huwag kang tamad. Kaya po ang tamad-tamad din ng ng grasya sa iyo eh. Kasi ang tamad-tamad mo eh. 'Di ba? Ipakita mo naman i-prove mo naman sa sarili mo na deserve mo. Na masipag ka, na kaya ko kasi ginagawa ko lahat. Pag hindi mo pa rin 'to ginagawa, hindi na ako magtataka talaga. Kaya gawin niyo po lahat ng sinasabi namin para po sa inyo 'yan. Maglista kayo ng 100 prospects. Ika-categorize niyo po 'yan A, B, C, and D. Ano yung A? Merong means, merong pera, merong needs, pwedeng may sakit. Or meron siyang network. Ito yung mga key person. Ang key person, sila yung merong mga influence, may pera na, marami pang kakilala, tapos maraming gustong tulungan. Sila yung A, kumbaga quality prospects. Yung B, meron silang means, meron silang pera, pero wala silang needs. Mayaman na, pero tingin mo parang hindi niya, hindi niya kailangan yung product, pwedeng ganon. Or, yung C, walang pera, pero may needs. Walang pera, pero may sakit. Walang pera, pero kailangan ng opportunity. Yung D, wala ng pera, wala pang needs, di ba? Ito yung mga walang kwenta. Charot lang. Yan. Ang tip, prioritize yung mga low-hanging fruit or key person. Ipa-prioritize po natin lagi yung mga tao na pinakamalapit sa atin. Yung mga tao na alam natin na mahihirapang tumanggi. Especially kamag-anak, kapatid, nanay, tatay. Best friend. Yung mga taong mga natulungan mo dati. Yan. Ano na yan? Payback time. Okay? Sila yung low-hanging fruit. Excuse me. Key person, ito yung mga pastors, ito yung mga supervisor, quality control, managers. Yan ay mga key person kasi marami silang mga hawak na tao or networks. Inviting. Paano daw ba mag-invite? Meron din po yung science ng inviting. So I suggest bago ka mag-invite, talk to your sponsor. Ano ba yung magandang approach sa pag-invite? Yan, you have to assess. I-assess mo muna and then pwede kang mag-invite ng emotional invitation and pwede rin naman na maging direct. Yan sa prospecting pala, meron tayong cold, warm, and hot market. Yung cold market, ito yung mga tao na hindi mo kakilala talaga. First time mo lang nakita, first time mo nakasalubong, that's cold market. Yung warm market naman, ito yung mga low-hanging fruit mo. Yung mga kamag-anak mo, sila yung warm market mo, mga best friend mo, mga tropa mo, warm market. Yung hot market naman, ito yung mga tao na hindi mo na sila minsan kailangan pang i-invite. Hindi mo na sila kailangan i-prospect. Sila yung nagkukusa na lang, sila yung na-attract o na-inspire sa'yo. Sa Facebook kasi nagkakaroon ka ng branding, nagpo-post ka ng masasaya, mga positive, na-inspire sila sa'yo sa sipag mo. Sila yung magiging hot market mo. Yun yun. Kaya importante po yung branding na dapat sa Facebook nakikita ka na positive ka lang. Wala pong, wala pong gugustong mga tao na sumama sa'yo kapag ikaw mismo napaka-negative mo. Yung mga posting mo, lagi ka nang-aaway. Yung mga posting mo, laging mga, emotional, na parang aping-api ka sa mundo. Ayaw po yan ng mga tao.
They will not do business with you kapag ka ganun po yung inyong branding. Okay? Kaya from now on, kalimutan mo na yung past life mo. Kalimutan mo na yung dating ikaw na emo, ikaw na dating jejemon, bago ka na ngayon. Type niyo po, bagong tao na ako ngayon. Ang bagong tao na ngayon, yung professional, yung positive, optimistic, yan, yung kayang i-reframe yung situation from negative, ginagawa niyang positive. From nakakatakot, from nakakakaba, ginagawa niya na exciting. Yan, bagong tao na ako ngayon. Pwede pong magbago lahat. Kung paano ka dati mag-post, baguhin mo na. Mag-rebrand ka na. And, huwag kang lalabas ng hindi ka nakaayos. Opo. Pag lalabas ka, syempre, lumabas ka naman ng maayos naman yung suot mo, kahit white t-shirt, tapos nakapants ka, wag naman pek-pek shorts. Okay, guys? Syempre, kung gusto mong maakit yung mga kamag-anak mo, kakilala mo, friends mo na makipag-business deal sa'yo tapos nakapek-pek shorts ka, paano ka paniniwalaan? Ano bang binibenta mo? 24 alkaline sea o tilapia? 'Di ba? Kailangan ayusin po natin yung sarili natin. Kailangan meron po tayong ah, kailangan meron po tayong quote. May mga mura lang pong quote, nabibili po yan minsan sa mga ukay. May 50 pesos, may 100 pesos. Kailangan po yan at least kahit black. Para kahit araw-araw mo suot, hindi halata, itim, 'di ba? Madumihan man 'yan, okay lang. Kasama po 'yan sa pagba-branding kasi mahirap po mag-invite kapag ka ikaw hindi ka maayos. Hindi mo kailangan gumastos po ng sobrang laki ha. Pwede naman na, yun nga, sa ukay. Tapos maligo ka lang araw-araw. Magpulbos ka kung masyado kang oily. Yan, and ang buhok po kailangan laging maayos. Kung wala kang blower, kung wala kang pang-ayos ng buhok, itali mo, ipusod mo. Please. Basta kailangan hindi ka lalabas na mukha kang bruha. Baka mapagkamalang kang bride ni Chucky. 'Di ba? Naiintindihan niyo ba ako? You have to be presentable. Kailangan presentable po tayo lagi. And the way na magsalita po tayo dapat lagi with conviction. Huwag tayong masyadong humble na, ay, okay lang ako. Hindi, kailangan with conviction. Confident ka dapat lagi magbitaw ng salita na hindi mayabang. Yung iba kasi yung confident sa mayabang, yung confident na yung kausap mo, nasa-sense niya kaagad na yung sinasabi mo, sure na sure ka. Nasa-sense niya kaagad na yung sinasabi mo, tama. Kasi hindi ka nagbabakel, 'di ba? Iba yung tonality kasi ng confident tsaka mayabang. Hindi ka naman nang-hype eh. Kumbaga, nag-explain ka lang, nagkukwento ka lang ng iyong opportunity, ng product, ng business. Okay? Now, balik tayo sa inviting. Kaya simula bukas ha, huwag kayong magsusot ng mga kung ano-ano lang. Kailangan po malinis, planchado, at nakaano po tayo, nakasuklay, alright? Yan. You have to assess the people, yung mga prospect mo. I-stalk mo sa Facebook, sa Instagram, kung saan man siyang social media. Kung kapitbahay mo, pwedeng tingnan-tingnan mo lang. Pero wag naman sisilip ka sa pinto nila ha. Pag sinabi natin stalking, pwedeng, pasimple lang. Very subtle lang na pag-stalk. Sa social media kasi madali mag-stalk eh. Check mo lang yung wall niya, ano yung ginagawa niya, anong trabaho, kamusta yung family. Then connect. Mag-like ka sa mga post. Yan kahit 2 like lang a day. Wag masyadong obvious. Kung kapitbahay mo naman, pwedeng simulan mo sa pagpapatikim ng ulam mo. Ay, nagluto ako ng ginataang sardinas. Di na lang kita tikman mo, masarap to. Maraming malunggay yan. 'Di ba? Pwedeng gano'n. Wag mo kaagad silang ibiglain sa pag-invite. Mag-connect ka muna. Categorize. Yan, dapat alam mo kung paano sila i-categorize yung A, B, C, D. Yung A, yung ating quality. Yung B, medyo quality. Yung C, medyo quality. Yung D, walang kwenta. Para malalaman mo kung ano yung magiging message mo or approach mo dun sa person. Kasi sabi nga, different folks, different strokes. Then, paano yung inviting na emotional? Sa emotional kasi, ah, kung mapapansin po ninyo, ang mga tao, pagdating po sa emosyon, napakadaling madala, di ba? Kapag ka ikaw humihingi ng pabor, madali silang maawa. Magpapaawa no? Use emotional script. There are different emotional script na pwede niyong gamitin. So, one example, ito. Ayan, pakibasa, Ate Lu. Yan, sino pwede magbasa? Wala.
Ah, Sorry po, ito po. Hi, tita. I need your favor. Huwag kang mag-alala, di po ako mangungutang. May na-try po kasi akong products na nakatulong sa akin. and then you have Sa, to tee up the product subtly. Diba? Sakto, naghahanap ako ng pagkakakitaan kasi laging kinakapos, kulang talaga ang sahod. Kulang kasi talaga ang sahod. Nang ma-explain sa akin ang business with free trainings and group support, nag-decide po akong mag-join. Hingi sana ako ng support, baka may magustuhan ka sa mga products na binibenta ko. Malaking tulong po sa akin ito. Reasonable ang price, hindi siya mahal. At effective po talaga. Sana huwag kang magalit ha sa pag-alok ko. Kung ayaw mo naman po bumili, okay lang, naiintindihan ko po at di po ako magagalit. God bless! If someone message you like this, kung meron sa'yo nag-message ng ganitong klase ng message, how would you feel? How would you react? Yan, pakitype. Ano yung magiging reaction ninyo? Hi, Rodeline. Hi, sis Rodeline. Meron sana akong favor na hihingin sa'yo eh. Hindi ako mangungutang, huwag ka mag-alala. Ano kasi, ah, meron kasi akong product na nagamit, maganda. Gumaling yung ano ko eh, yung nanay ko may diabetes, gumaling. So, nung gumaling siya, lahat kami naging healthy sa bahay. Ang galing. Ano siya eh, pwede siya kahit sa baby. And then, ayun, tinry ko siya maging business kasi lagi kaming kapos talaga kahit anong sipag ko sa trabaho, wala eh. Kapos, kulang pa yung sahod ko sa pambili ng 1 kilong baboy. Kaya ginawan ko ng paraan na makasali sa business. At ang kailangan lang namin gawin is magbenta ng products. Yung gusto ko sana ipatry sa yung products. Baka pwede kang, kung gusto mo lang, pwede kang bumili. Ah, Sana magustuhan mo, sana bumili ka. Kung di ka naman bibili, okay lang, wag kang mag-alala. Hindi ako magagalit. Huwag ka rin magalit ha, kung inalok kita. Ayan. Sabi ni ano, not convincing ni Michi. Okay. Okay lang, coach. Ask ko about the products. We'll try the products thinking that I can help. Yeah, people are always helpful. Tandaan nyo yan ha. Ang mga tao, lagi silang helpful. Kapag ka humingi ka ng pabor, lalo at hindi naman siya nakakahirap, tumutulong sila. Puwede mo ngang papiliin, eh, kung medyo close mo. Kung di ka bibili ng products, eto yung ano namin, eh, 899. Kung di ka bibili ng products, pautangin mo na lang ako ng 1,000. 'Di ba? Between bibili and uutang, ang pipiliin niyan lagi is bibili na lang kaysa uutang. Maku-curious, then we'll ask, 'di ba? Yung emotional na script, eto yung lagi kong ginagamit even before, nung bago pa lang ako na nagda-direct selling. And it always works. Sa 300 na mini-message ko, 50 nagre-reply. Pero, 'pag magme-message po tayo, wag po tayong dire-diretsong magme-message or magka-copy-paste ng message du excuse me, dun sa 300. It has to be, at least 10 messages lang po per hour, hangga't maaari to be safe, para hindi ka ma-block ni Facebook. 10 message per hour. Pagtitiyagaan mo. You have to edit kung anong pangalan ng tao, paanong approach, edit mo lang. Basahin mong mabuti. Kasi mag-e-effort ka talaga. You have to put effort, extra effort para yung taong kakausapin mo sa tingin mo mahabag, maawa, and magkakaroon ng interest sa product. Okay? So sa 300 na minessage ko, 50 bumili and naubos ko yung package ko. Bumili pa ako ng another kasi kinulang pa. Pwede rin itong mag-work para sa inyo. You can try. 'Di ba sabi nga, if plan A doesn't work, meron pang plan B, plan C, plan D. Okay? Iba-iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng mga audience, ng target market. Iti-tweak lang po natin. Alright? Then, sa iba naman, pwedeng direct kang mag-invite. Eto kasing sa emotional, hindi ka kaagad direct na mag-invite dun sa opportunity. Product muna. Para to dun sa mga wala talagang mga masyadong mga prospect na sa isip nila hindi quality. Kagaya ko introvert na hindi ko kaya mag-invite agad directly. So sa product ko muna sila pinasubok. Then after sumubok, nag-build ako ng magandang relationship with them. I follow up. Lagi ko silang kinukumusta. Uminom ka na ba? Ano, kamusta ang effect?
Okay? May inubo nga yung ano ko, yung anak ko eh, ilang taon. Painumin mo po ng 3 capsules or 5 capsules, ihalo mo sa water. Painom mo po directly, mawawala ka agad yan. Then be open lagi sa ano nila, sa kanilang mga questions. Kasi pagka ikaw ay laging nandyan for them, syempre, ano sila, na-appreciate nila yon. Then soon, sila din yung magiging members mo. Just create a good relationship dun sa mga nabebentahan mo ng products. And with the direct, invite mo na directly, hi Sis Lou, meron akong pinasok na business and naisip kita kasi nakita ko swak sa'yo to eh. I hope meron kang time mamaya. Usap tayo para alam mo na, mabago naman yung routine natin, magkaroon tayo ng growth, maiba naman. Para kumita naman tayo, maging yumaman naman tayo. Pwedeng ganun, direct. So, pwede kayo mag-ask sa inyong mga sponsor kung ano yung pinakamagandang way para mag-invite. But, pag nag-ask kayo sa sponsor ninyo, sa mga uplines, kailangan ready din po yung inyong mga complete na yung details ng inyong prospects. Yung prospect ko kasi is may tita, ano siya, pensionado, 60 years old, dito nakatira sa ganyan. Tapos ano siya jolly, mahilig sa sports. Kailangan may background na para hindi ka natatanungin pa ng sponsor mo, anong background, anong ginagawa, anong trabaho, anong pinagkakitaan. Kailangan kumpleto na yung details para yung pag-assess ng iyong upline magiging mas madali. Alright? Yan type 1, kung tingin ninyo makakatulong sa inyo itong ating inviting script and itong mga inyong mga narinig sa ngayon. Alright? Ano lang yan, ang kailangan lang talaga, dire-diretso ka. Kasi sabi nga, di ba? Yan, build rapport. Right? Yan, sa process, kasama po yung rejection. Huwag kang mababroken hearted kung makakatanggap ka ng 100 rejections. Ibig sabihin ng 100 rejections, ginagawa mo yung business mo. Tumitibay ka. Kasi pag wala kang rejection, ibig sabihin hindi mo ginagawa yung negosyo. Naglolokohan lang tayo. Kasi kahit sino po, nakakatanggap po ng rejection every day. Daily, lalo na po yung masisipag. Kasi imagine niyo ilan yung kinakausap niyang tao, ilang rejection kaya yung kanyang natatanggap every day. 'Di ba? So rejection is part of the process. Huwag kang madidismay, huwag kang madedemotivate kung laging rejection ang natatanggap mo. It's part of the process. Yan. And do not burn bridges. Kapag tinanggihan ka, wag naman yung magagalit ka na ayaw ko, scam niya, pyramiding yan. Tapos galit ka na, block nga kita dyan, napaka-negative mo. Wag. Normal reaction niya yon na yun yung nasa isip niya. Malamang ikaw din, ganun din yung nasa isip mo before, di ba? Kasi ako ganun din nasa isip ko dati. Pero sabi nga, laging merong perfect timing pagdating kay Lord. Pwede ngayon, hindi siya naniniwala, pero nakita niya, consistent ka. After 1 year, nakita niya, uy, nagkakotse si si Jojo Uy, nagpapagawa na ng bahay mukhang totoo nga yung negosyo niya. Then, saka siya magkakaroon ng interest. Dahil binlock mo, paano na? Hindi ka na niya mamamessage. Do not burn bridges. Understand kung saan sila nanggagaling. 'Di ba? Kailangan unawain mo, kailangan maging empathic person. Now, dahil gabi na, magkakaroon tayo ng module 2. Okay? Kasi may mga deep research pa dito. Hindi lang tayo matatapos dito sa presenting, closing, and follow-up. And dahil magto 2 hours na tayo, i-stop ko na yung share. Tayo ay magpipicture taking na, gabi na. Yan, 10 na. Sabi nga, di ba, kailangan 10 o'clock, tulog na, hanggang 2. Kasi doon nagre-repair yung ating liver, yung ating kidney, yung ating organs. Kailangan healthy tayo. Alright, we have to be faithful for our time. Kanina pa puro ako reject. Bukas ulit, try lang ng try. Tama. Di daw po makatype si Fel Marie. Ay, namanhid na yung kamay ni Fel Marie. Yan, open cam po tayo. Meron po ba tayong mga natutunan? Na-refresh po ba tayo? Yes, Coach. Yes Kailangan po. po tapangan po natin sa buhay. Huwag po tayong kekeme-keme. Sabi nga ni Coach Lance, di ba? If you wait, You die. if you wait, you die. So, no waiting, no approval needed. Hindi mo kailangang maghintay. Hindi mo kailangang hintayin si upline mo kailan bababa. Hindi mo kailangang hintayin yung downline mo kailan kikilos. Kung ayaw kumilos si downline, ikaw mismo kumilos. Ganun lang yon.
Kung lagi ka maghihintay, mamamatay ka. O, sino gusto mamatay? M-core sign? Ayan, hi Ma'am Nors. Yan, M-core sign po tayo. If you do not die, don't wait.